Kung gusto mong mag-do more nang hindi nauubos ang oras mo, hindi ibig sabihin na kailangan mong gawin lahat ng sabay-sabay. Hindi to tungkol sa pagiging busy, kundi working smarter, not just harder. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang secret blueprint para pumili ng tamang focus, mag-block ng oras at mag-delegate ng maayos. At hindi lang yan, napakarami pa natin pag-usapan para matulungan kang magkaroon ng mas magagandang output at result sa mga gagawin mo sa iyong negosyo. Ang goal natin dito, umabot tayo sa top level tier ng mga top performers. Ready ka na bang i-unlock ang full potential mo, pare ko? Tara, simulan natin to. Let's go! Segment number 1, ang pagpili kung ano bang importante. Alam niyo, madalas sinasabi na less is more, which is sobrang totoo yan. Kung pipili ka ng isang mahalagang gawain at ibibigay mo ang lahat ng focus mo dito, mas marami kang magagawa kaysa sa iba. Sipin niyo mga pare ko, nung una, daming business, sabay-sabay, 4. Proud na proud pa ako dun. Pero ang hirap nun iba-ibang problema yan, hindi related sa isa't isa. Pero, ito ang isang bagay na hindi nangyari, ang mag-grow. Kapag napili mo ang tamang focus, hindi ka nauubusan sa mga trivial task at mas malinaw ang mga priorities mo, pare ko. Ang dami mo kailangan gawin pero ang dami pa kailangan ayusin. Mas magiging effective ang mga high impact projects mo, yan talaga magdadala sa'yo. At dadaan sa quality over quantity kasi nakafocus ka. Ito ang pundasyon ng lahat ng productivity hacks natin. Kailangan maintindihan natin yan. Next na pag-usapan natin, time blocking. Making every minute count, pare koy. Tayo mga negosyante, sobrang importante sa atin ng oras. Tama ba? Time blocking ay isang simple pero napaka-powerful na technique. Ayon sa study ng University of California, Irvine, ang mga taong may structured work time ay 30% na mas productive kaysa sa mga walang ganitong sistema. Iba-block mo lang naman yung oras mo. Hindi ka basta madidistract at may malinaw kang start at finish para gawin yung mga bagay-bagay kapag nakaschedule yan. So halimbawa, ito, nakablock na yung Monday morning ko na para sa mga webinars natin na ganito. So, alam ko na yan, na kailangan kong gawin yan whatever happens at non-negotiable ko talaga yung Monday morning na yan. Halimbawa, maglaan ka ng 90 minutes na lang para sa creative work o strategic planning. Tapos, mag-break ka ng 15 minutes. Yung 15 minutes na yon, gamitin mo sa paghuhugas ng plato, di ba? Ang bawat minuto na naka-assign ng maayos ay magpapataas ng iyong productivity talaga sobra. Sa mga susunod nating segment, tatalakayin natin kung paano ang delegation ay hindi lang pag-a-assign ng task, kundi isang mindset din ng sharing. Segment number 3, delegation is a mindset of sharing. Mga pare koy, ang delegation ay madalas na misunderstood. Hindi lang ito simpleng pagbibigay ng trabaho sa iba, hindi ganun yun. Ang tunay na essence nito ay sharing. Sharing ng responsibility, expertise, at ownership. Simulan mo sa pagtukoy kung sino sa team mo ang kayang humawak ng routine task. Tingnan natin dyan, yung mga lahat ng mga nakasama ko dati, ilalagay natin yan sa isang bagay. Pag hindi effective doon, ililipat natin sila ng ililipat hanggang makita natin kung saan ba sila magaling at malakas. Kasi kung ipipilit mo isang tao sa isang bagay na hindi yun ang skill set niya, sasakit lang ulo mo, sasakit din ulo niya, mapuprostrate lang kayo parehas at hindi mag-grow ang negosyo. So tayo bilang business owner, our goal is to find the best place for our team. Natulungan mo na sila mag-grow, natulungan ka rin nila mag-grow dahil nag-grow sila. Gumawa tayo ng mga clear na instructions gamit ang mga training videos o camcorder method at mag-set tayo ng mga regular follow-ups. Ang tamang delegation ay nagpapalakas ng teamwork at accountability na siyang nagpapataas ng overall output ng negosyo. Kung alam nyo na ang tamang mindset ng sharing sa delegation, abangan nyo pa yung susunod nating segment dahil gusto nating maka-get ahead of everyone else. Cultivating contrarian thought and massive focused execution. Kung gusto mong maging exceptional, hindi sapat na gawin mo lang ang standard strategies. Kailangan mong maging exceptional din sa strategies. One of the mindset na pwede natin explore ay ang tinatawag na contrarian. Hindi ito para lang kumontra, kundi para kilalanin ang flaws sa conventional wisdom at bumuo ng mga sarili nating approach gamit ang first principles thinking tulad ni Elon Musk na naniniwala sa electric vehicles. Kahit sinabi ng industriya, lahat, wala namang gumagawa ng electrical vehicles. Ano mga sinasabi sa kanya? Napanood pa yung interview sa kanya. Sinasabi siya, hindi mag-work yun. Paiyak pa nga siya. So, ikaw, ang iisipin mo dahil contrarian ka, kung kaya mong i-break down ang complex problems sa fundamental truths at bumuo ka ng unique solution,
pwede mong gawin yan. Kasabay nito, massive focus execution ang kailangan. Hindi lang basta hard work. Kailangan natin ng strategic, data-driven execution na nag-a-adjust base sa real-world feedback. Ang mga kumpanya tulad ng Netflix, Airbnb, nagtagumpay yan dahil hindi sila natakot hamunin ang status at mag-invest sa iterative refinement. At ang sekreto ng massive execution ay ang pagiging relentless at consistent sa paghahanap ng high impact opportunities. Kung nakikita nyo na ang halaga ng contrarian thinking at focus execution, sa next segment natin ay tatalakayin natin ang paraan para malabanan ang procrastination. Dito pumapasok pare ko yung tinatawag na MINS o means. Ibig sabihin yan ay most important next strategy. Sa halip na malunod tayo sa napakaraming task, piliin mo yung pinakamahalagang next step na makakapagbigay sa'yo ng momentum. Ayon sa psychological research, kapag nagsimula ka ng isang maliit na hakbang, nagkakaroon ka ng positive momentum. Kahit maliit na hakbang lang yan, na nagdudulot ng cascading effect sa productivity natin. Anong ibig sabihin ng cascading? Pag tinulak mo yung isang bagay, may snowball effect na pag nagpaikot ka ng konti ngayon, dadamit na dire-diretso yan at bibilis lalaki hanggang sa magawa mo na nga siya. Yung malaki, nagiging madali na. Pag tinukoy mo lang yung isang immediate next action, yung madaling pwede mong gawin, nagiging manageable na. Action ang pinakamabisang lunas sa procrastination. Yung susunod nating segment, pag-uusapan natin kung paano i-leverage ang resources gamit ang 4Cs. So, marami sa atin pare ko ha, maraming business owners sa MSMEs ang hindi marunong i-utilize ang resources na meron sila. Yun ang problema. So, ngayon, kailangan natin matuto mag-leverage ng ating resources. Hindi lang oras ang mahalaga, kundi pati rin ang resources mo. First C, code o automation. I-automate ang repetitive task. Gumamit kayo ng mga software, mga systems para makatipid ka sa oras. Pangalawa, content. Bumuo tayo ng SOPs at training materials para magamit ng team natin. Ito, sobrang guilty ako dito. Ang hirap gumawa ng content. Para sa team mo kasi yan eh. Makapagtrabaho sila independently. Number 3, capital. Financial resources. Hindi ginagamit ang pera para lang magpapogi. Gamitin ang pera mo para bilhin ang mga tools at talent na makakapag-boost ng efficiency ng negosyo mo. Number 4, collaboration. Teamwork yan, pare ko. Build a strong team na kayang mag-collaborate at mag-share ng workload. Sa atin mga MSME, ang kailangan i-priority natin sa team members natin ay yung mga quality team members na. Hindi tayo pwedeng mag-ubos ng oras, ng sobra-sobrang oras sa mga sobrang entry-level na bawat galaw ay kailangan bantayan. Matuto ka mag-share ng workload, mag-collaborate ka sa top quality people muna, tsaka na yung mga entry-level employees. Unless may sistema ka na yung entry-level employees na yun, all they have to do is just watch the videos, the content, and then they can do the task already. Ang tamang leverage ng resources ay nangangahulugang hindi mo kailangan gawin lahat ng gawain ng mag-isa lang. Kapag alam mo kung paano gagamitin ang bawat asset, oras, tools, at talent mo, magiging scalable at efficient ang negosyo mo. Diba? Dito sa susunod natin pag-uusapan, tatalakayin naman natin kung paano bumuo ng foundational habits. Ang pinakasimpleng productivity hack ay ang pagbuo ng solid habits talaga. Bakit siya naging simple? Kasi normal mo siyang ginagawa everyday. Ayon sa research, ang consistency ay higit na mahalaga kaysa sporadic burst of motivation. Bawa, pagtulog sa tamang oras, consistent na exercise, nagpo-provide yan ng energy at clarity na kailangan mo para mag-perform. Yung mga exercise na yan, talaga naman, gumaganda ang utak ko dyan pag nakakapag-exercise ako. Bago ka pa mag-layer ng complex na strategies, siguraduhin mo muna na may stable foundation ka. Kung napansin nyo na kung gaano kahalaga ang building habits dito sa part na to, pag-usapan natin kung paano mag-invest sa sarili at magpatuloy sa continuous learning. Para talagang maka-do more tayo pare ko at ma-achieve ang next level, huwag mong kalimutan investa ng sarili mo. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi sa pagbuo ng skills. Yung pag-attend at pagtanong, that's one of the biggest ways to learn and invest in yourself. So, umattend ka ng mga workshop, magbasa ka ng mga libro. Ako hindi ako masyadong mahilig magbasa ng libro para napakahilig kong manood ng videos at saka makinig ng mga sinasabi ng iba, lalo ng mga founders. Research shows pare ko na continuous learning at skill improvement ay key factors para makapasok tayo sa top 1% ng performers sa mundo. So kapag nag-invest ka sa sarili mo, maging ito man ay sa pamamagitan ng mga paid online courses, mentorship programs, networking events, mga free events na katulad nito, nagkakaroon ka talaga ng competitive edge. Hindi lang lumalaki ang iyong expertise pare ko, kundi nagiging confident ka din. Remember pare ko,
your knowledge at skills are the most powerful asset sa negosyo mo na hindi kayang nakawin sa'yo. Kapag kinumbine mo ang tamang mindset, habits, at self-investment, tingin mo ano mangyayari? Mag-grow ka. Pero kailangan mo rin itong scale through robust systems at team building. Hindi sapat na ikaw lang ang magtrabaho sa isang matagumpay na kumpanya. Mag-invest sa systems na makakapag-streamline ng proseso mo mula sa automated workflow hanggang sa project management tools. Systemize mo na yan, pare ko. Ba't ba gusto mo manual lahat? Kasabay nito, bumuo ng high-performing team na align sa iyong vision. Yung strategic leverage na nangangahulugang hindi mo lang pinapalaki ang output, kundi pinapabilis mo rin ang progress ng buong kumpanya. Kasi sa pamamagitan ng effective team building, makakapag-delegate ka ng maayos at magkakaroon ka ng time para sa strategic decisions. Kapag ang bawat isa sa team member mo, halimbawa, I would like to emphasize lang mga pare ko, I have a team member, Sir Maki is my best person pagdating sa content creation. Editing natin dyan. Naku, wala na akong kailangang isipin dyan. Ibabato ko lang na ibabato. Bahala na siya dyan. Ganun po ang value na meron kang high quality person sa team mo. Ang tanong, ganun ba kadali? Hindi. Kaya ko nga kayo ina-encourage mga pare ko na magpakilala. Kaya ko nga kayo ina-encourage pare ko na i-brought up yung sarili ninyo sa iba. Para kung hindi mo man kaya mag-hire ng top quality employee, kasi 100,000 monthly pa yung mga sobrang high quality talaga, ganong level na. I-open up mo muna yung sarili mo into collaborations and partnership. Doon muna tayo mag-start. Yun din ang gusto ko mangyari sa Koi Founders Club. Magtulungan kayo. Magtulungan tayo. Mag-partnership tayo. Yung negosyo mo, ibigay mo sa akin yung system side. Ako bahala. Ibigay natin sa delivery fleet riders yung side na yon. Ganon ang ibig sabihin ng collaborative mindset. Hati. Pero isasama mo pa rin lagi ang quality ng collaborations. Hindi pwedeng top quality, makipag-partner ka sa low quality, babagsak din yun. Kung gusto mo, dapat maging top quality ka para makakuha ka rin ng top quality partners. That's how I think it should work. Kapag ang bawat isa sa team mo ay may role at accountability, nagiging collective ang success ninyo. Ito yung susi para hindi ka ma-overwhelm. Share it with everyone else. Kung nakikita nyo na ang kahalagahan ng systems at team building sa pagpapalago ng negosyo, stay ka lang pare ko. Dahil sa susunod nating segment, tatalakayin natin ang bottom line. Paano natin gagawing sustainable at balanced ang productivity natin para sa long-term success. Hindi lang yung successful ka ng 3 months o 6 months o 1 year lang. Ang ibig sabihin ng bottom line, yan yung net income. Usually, EBITDA, net income, yan yung mga bottom lines. Kasi linya yan sa accounting. Yung top line, ibig sabihin yan ay gross sales. Bottom line, net income. EBITDA. Earnings before interest, taxes, depreciation, and appreciation. Balik na tayo sa mga strategies na na-share natin. Ang ultimate goal ay hindi lang basta pag-do more, kundi ang paggawa ng mga tamang hakbang na sustainable at balanced. Kapag pinagsama mo ang tamang focus, time blocking, delegation, a sharing mindset, contrarian thinking, leveraging resources, foundational habits, continuous learning, at strategic team building, yan ang blueprint natin, pare koy, ng productivity para maging top performer. Sa Pilipinas, ang karamihan ay nasa average income. Ang mga nasa top 1%, kumikita yan ng 2.5 to 3 million per year. Top 1% ka na nun. Para maging top 1% ka, dapat kumikita ka ng 250,000 per month. Possible ba yan? Yes, sobrang possible na yan. Kasi yan ay magiging resulta ng disciplined at strategic work. Tingin mo ba pag in-apply mo lahat ng pinag-usapan natin kanina, ma-achieve mo yun? If yes, ibig sabihin, kailangan mo lang ituloy-tuloy ang growth kasi your future is too valuable para ma-stuck ka lang sa burnout o mediocrity. Lahat ng mga bagay na makakapigil sa'yo for growth, alisin mo lang yun. Ganun lang yun. Ang susi ay hindi lang gawin ang lahat, kundi gawin ang tama. So let's build a legacy of smart work, relentless innovation, at balanced productivity. Kung saan bawat minuto, bawat task, at bawat partner ay may bigat at purpose, may halaga. Simulan mo na ang journey para gawing efficient, effective, at profitable ang negosyo mo. It's not just about doing more. It's about doing what truly matters. Tara, sabihin natin i-unlock pare ko ang full potential ng ating negosyo at ng ating buhay. Huwag tayong maiwan sa kung nasaan tayo ngayon. Mga pare ko, naniniwala ako na kaya natin to. Pagtulungan natin mag-grow tayo bilang mga negosyante. No?
Maraming salamat sa pag-stay nyo sa video na to. Ako nga pala si Chikoy Gonzales, ang founder ng Kuko Express. Ang pangarap ko, makabuo ng negosyong may bebenta ko ng kalahating bilyon. Sana mangyari yan. See you on the next video vlog, mga parigoy. Bye-bye!